Muli palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan, kumusta na po kayo? Naka-adjust na po ba tayo dito sa ating nararanasan na pandemic? Hindi pa rin po, ano po. Bagaman sa ating hindi naman lahat ay negatibo ang nangyari. Siyempre, sa spiritual side, alam naman natin sa ating na nakaunawa, talagang may mga positibo itong nangyayari sa ating buhay. Ano po. Pero talagang sa practical na buhay, meron po talagang mga nagkaroon ng positibo sa kanila yung pangyayari ito. Unang-una yung sa business ng alcohol. Di po ba? Ay talagang masasabi natin sila ay tumabo. Yung sa face mask, di ba? Ngayon, yung mga nagtatanim ng halaman, yung mga nagtitinda ng halaman, dati naglalakihan, nagtatawagan sa kanilang mga pwesto, pero ngayon, talagang kahit yung nasa likod bahay, pag inilagay sa paso, nagkakapresyo na. Ano po? Ibig sabihin, talagang masasabi natin na may positibo, may negatibo. Pero siyempre, pag tinignan natin yung pangkalahatan, yung sa dami ng tao na nakaranas, talagang masasabi natin yung nakaranas na magaganda yung maaaring ilan lamang. Pero yung talagang pangkalahatan, general speaking, na nakaranas ng epektong negatibo sa buhay ng tao, ay lubhang napakarami. Kaya sinabi ko nga, hindi lamang sa panahon ng pandemya na ating nararanasan ngayon, kundi sa lahat ng mga panahong medyo may kahirapan, sa mga panahong mayroong kaguluhan, kasi maaaring ngayon, ang nararanasan natin sa mundo na nagbibigay ng kahirap sa atin ay yung COVID-19 na yan, yung virus na yan. Pero doon sa ibang lugar na maaaring wala namang COVID, pero meron naman silang labanan, meron silang mga giyera na napakahirap din ang buhay. Magulo, mapanganib. Siyempre, iba't iba yung nararanasan ng tao. Iba't iba ang nararamdaman ng tao, pangkalahatan, marami, sa mga panahong tulad nito. Kahapon, sa mensahe nating narinig, marami tayong nakita na mga nangyayari na nararamdaman natin na nagdudulot ng kawalan ng kapayapaan. So umagang ito, bagaman napakarami na nararamdaman ng tao halo-halo na nagdudulot sa atin ng kawalan ng kapayapaan, ng kapanatagan at nagdudulot sa atin ng problema. Sa umagang ito, meron lang tayong ilan na typical na nararanasan ng maraming tao. Una, siyempre yung kalungkutan. Gaya sinabi ko, maliban lamang sa ilan na talagang yung kanilang business ay nag-boom, masaya sila. Pero pangkalahatan, marami ang nalulungkot. Di po ba? Marami ang nalulungkot, nalimitahan ang kilos, yung ginagawa, yung napupuntahan. Di ba? May mga nagkakasakit, kaya marami ang nalulungkot. Marami ang nag-aalala. Di ba? Yung pangnegosyo na ating nag-slow down ngayon, ito ba'y makababangon pa? Di ba? Yung pang ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, sila ba ay magpapatuloy pa? Di ba? Maraming nararamdaman ng tao, katunayan, may mga natetem, mga natutukso na gumawa ng hindi maganda kasi nga para mag-survive. Di ba? Marami tayong mga naisip, nararamdaman at katunayan sa lahat ng ito, marami ang talagang nadi-discourage. Di ba? Marami ang nadi-discourage na para sa marami, actually, kahit sa kakristyanuhan, ang nararamdaman tuloy nila ay tila baga sila ay napabayaan. Napabayaan ng Diyos, napabayaan ng gobyerno kasi yung tulong na inaasahan wala, napabayaan ng iglesia, ang tingin nila ay sila ay naiwan. Ganun ang kalalagayan na maaaring sa atin, sa ating kalalagayan, maaaring hindi natin ito masyadong nararamdaman o hindi masyadong tayo aware. Pero pag binasa niyo yung pangkalahatan o pangmundong mga pag-aaral sa sitwasyon ngayon, ito yung mga nararamdaman ng mga tao. Dahil dito, guys, sinabi nga, Kristiyano man hindi, dumarating sa punto na nagtatanong na, nasan ba ang Diyos? Meron ba talagang Diyos na kung saan ay talagang naririyan na handang magpaalis ng virus na yan? Mag-provide sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan, ng lahat ng mga problema pwedeng mawala. Diba? Nagkakaroon tuloy yung ibang mga tanong. Katunayan nga po, dahil nga doon sa kaisipan na tila baga wala nang tutulong sa kanila, na kahit ang Diyos ay walang magagawa sa kanila, kahapon lamang meron po na, o kagabi,
ay meron po kami na napausap na nagkwento siya. Before nag-COVID, siya ay nagkaroon ng napakalaking project. Kung kakataon naman, basta mahigit 10-story building yung kanyang kontrata na nakuha. And then siyempre siya ay nag-loan siya, nagpagawa siya ng building, nag-loan siya sa bangko ng napakalaki. Siyempre, maandar na yun. Ngayon, biglang tumating yung COVID after a week. Tuwing nyo after 1 week. Hindi niya pwedeng ibalik na, hindi niya pwedeng lahat. Ngayon na nangyari, talagang siya yung lugmo at dumating sa punto na yung sinabi ko na kalungkutan, kabagabagan, discouragement, ay napasan niya lahat at hindi niya ito nakayanan. Kasi kung sa isip niya, mayroong Diyos, pwede niya magtayo sa kanya eh. Maaring nawala na sa kanyang isipan na mayroong Diyos na makapagliligtas sa kanya o makapagsasalba sa kanya, kaya nangyari siya yung pangalaman. Alam niyo po sa atin sa DSWD, itong panahon to na nagkaroon ng COVID, napakaraming mga tawag patungkol doon sa nagkakaroon sila ng emotional problem. Nagkakaroon sila ng na tinatawag na, ang tawag doon, nagkakaroon sila ng mental na problema dahil nga sa nararanasan. Siyempre, isang tao na kung saan ay nawawala yung kanyang pagkapit o pagtitiwala sa Diyos at dumarating sa punto na siya nagtatanong, nasaan ang Diyos? Na aking tinatawagan. Di ba? Nakalulungkot, pero yung lahat na sinabi ko, yun yung totoo. Yun ay nangyari. At maaring sa oras na ito patuloy na nangyayari. Kaya masasabi natin na nakalulungkot. Siyempre sa atin, sa mga nakaunawa, hindi naman darating sa atin yun. Dahil nga tayo nga ay nakaunawa. Pero alam niyo mga kapatid, sang-ayon sa pag-aaral sa United States ngayon, bunga nga po ng tinatawag na pandemya ito. Tumigil ang mga churches. Tayo, bahagya ng umuusap ngayon. Pero sang-ayon sa pag-aaral, sa buong Amerika, maaring 20% ng mga churches nung nagsara ay hindi na nakapagpuwasok. Sa iba't ng kadahilan. Alam niyo, nakalulungkot, di po ba? Siyempre, ang tanong natin, bakit nangyayari yun? Hindi naman yun ang layunin ng Diyos. Hindi naman kaya inalong ng Diyos na itong COVID ay maranasan natin ay upang tayo ay manlupaypay o mawala. Di ba? Maliwanag sa atin na kaya tayo nakakaranas ng pagsubok ay upang tayo patatagin. Yun ang nais ng Diyos. Mas lalo tayong mapalapit sa Kanya, mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Yun ang layunin ng Diyos. Pero ang nakalulungkot, may mga ganong pag-aaral na sana huwag namang mangyari. Kaya lamang, dito nga lamang sa atin di ba, nung kami namimigay ng tulong ng church sa mga ibang churches, may mga church na dahil sa hindi na kaya na magrenta ng sarang yung church, nakijoin na lamang doon sa isang church, pero yung tamang membro. Di ba? Siyempre yung tanong na, nasaan ba ang Diyos? Actually, Biblia very clear, very precise, direct. Sinasagot niya kung nasaan siya. Hindi naman malabo di ba? Saan ka man naroon? Nasa tabi mo siya. Amin po ba? Pwede ba natin lakas? Amen? Hindi lang nasa tabi mo siya. Nasa puso mo pa siya. Naninirahan sa'yo. Kung siya ay talagang patuloy na yung pinananampalatayaan. Kasi sabi nga, ang Diyos, He is omnipresent. Sabi sa Jeremias 23 hanggang 24. Kaya nakalulungkot kapag yung may mga tao, may mga Kristiyano na makakaranas ng negatibong tugon sa pangyayari ito. Samantalang, very clear yung sinasabi ng Diyos. Diba? Sabi nito, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Ngayon,
ba natin, nasaan ang Diyos? Di ba? Pwede pa ba natin itanong yun? Hindi. Kasi ang Biblia mismo ang nagsasabi. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon, kasama natin ang Diyos. Palakpakan naman natin ang Diyos. Di ba? Kaya kapag meron kang isang Diyos na makapangyarihan, Diyos na kayang gawin ang lahat, natatakot mo kasama mo siya. Di ba? Ang kailangan lamang natin patatagin natin sa ating puso, sa ating isipan, na ang Diyos hindi tayo iniiwan. Tayo lang ang nang-iiwan lagi sa Diyos. Di ba? Kaya nakalulungkot yun eh. Kagabi ko lang nalaman yun, kontraktor siya. Nalulungkot kami na naranasan yun. At sa amin nga, sa buhay namin eh. February pala, English na ganyan pa lang yun. February pa lang, ay hindi na kami nakabuha ng project dahil siya na, siyempre, pero pa nang sinasara na dahil nga darating siya. Pero alam niyo, pagpasok ng COVID, simula February wala hanggang sa ngayon talaga. Siyempre, nandyan yung lahat ng mga gastusin, nandyan lahat yung mga tinatawag na obligasyon. Hindi naman tumitigil yung obligasyon eh, di ba? Hindi naman tumitigil. Lalo na ikaw ay merong mga obligasyon sa bangko, sa mga tao, may mag-aaral, may pagkain, lahat. Hindi natigil yan. At tumigil yung pasok. Kaya salamat sa Diyos sapagkat yung patuloy na pagtitiwala ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Dahil naniniwala tayo na yung sitwasyon natin ngayon, kung kasama natin ng Diyos, kaya niyang pabuhay. Antayin lang natin. Huwag tayong naiinip. Di ba? Sa Biblia, alam na natin kung paano naranasan ni Abraham, ni Moises, ni Joshua, ni David, at lahat ng mga lingkod niya. Kung paano naranasan nila, kung ano yung benepisyo na kasama nila ang presensya ng Diyos. Yung benepisyo ng paglakad nila sa presensya ng Diyos. Kaya malaking tanong, tayo ay lumalakad sa presensya ng Diyos. Diba? Yun ang nais ng Diyos na dapat ay patuloy na mapalaman sa puso ng bawat isa sa atin. Siyempre, yung pagtugon ng Diyos, kung paano niyang kayang baguhin ang lahat, yan ay nasa ating mindsetting. Napakalaki ng ating mindsetting sa umagang ito para yung nais ng Diyos na pagbabago ng sitwasyon ay patuloy na magkaroon ng kaganapan sa ating buhay kahit literally hindi pa nangyayaring nawawala yung COVID-19. Yung una, when you are lonely, God is your companion. Kapag ba ikaw ay alam mo kasama mo ang Diyos, ikaw ba'y malulungkot pa? Diba hindi? Hindi dapat nagkakaroon ng kalungkutan. Kasi ang Diyos ang ating kagalakan. Diba? Yung banal na Espiritu na nasa atin, ang bunga niya ay kagalakan. Bagaman sabi sa awit 25:16, sabi nito na sumulat, lingapin mo ako'y kahabagan, pagkat namumulila at nanlulupay pa. Alam niya yung katugunan sa kanyang kalungkutan, sa kanyang loneliness, yung presensya ng Diyos ay mapas kanya, yung siya'y kalingain ng Diyos. At yung pagkalinga ng Diyos sa kanya, yun yung magbabaligtad ng sitwasyon, magbabago ng sitwasyon ng kanyang buhay. Oo, lahat tayo makakaranas ng kalungkutan. Di po ba? Katunayan nga, tayo lahat. Pag titingnan sa picture, pag pinicturean tayo lahat, mukha tayo malungkot. Picture lamang po yan. Sino po rito yung masaya? Maraming malungkot. Talagang tayo lahat na nakakaranas ng lungkot. Dahil ng mga kapastoran. Siyempre, pag pinag-usapan ng kakristiyan na, siyempre yung mga pastoran talagang nasa pangunguna. Sila pa nakakaranas din ng kalungkutan. Pero siyempre, hindi nais ng Diyos na tayo maging malungkot.
Hindi yung mukha, kasi meron talagang mukha. Ako, mukha ko talaga mukhang malungkot eh. Pero yung puso natin dapat nagagalak. Di ba? Nagagalak talaga. Kaya ano yung ginagawa mo kapag hindi nakakaranas ng ganun sa iyong buhay? Di ba? Yung ba ay binibaby mo na yung nararamdaman mo? Di ba? Yung imbis na mag-isip ka kung paano ito gagaan sa pamagitan ng salita ng Diyos, lalo nagpapatong-patong. Di ba? Ganun minsan ang nangyayari, kaya lalo bumibigat ang sitwasyon. Diba? Pero siyempre, parang pinag-usapan yung solusyon ng Diyos, di ba? Ang kailangan lamang, kung alam mo na yung presensya ng Diyos ay naririyan lang sa iyo, embrace the presence of God. Yakapin mo. Di ba? Katulad lamang yan ng biyayang kaligtasan. Nandyan lang yan. Sa mga tao sa liputan, nandyan lang yan. Pero hanggat hindi mo kinukuha, hanggat hindi mo ina-embrace, yung salvation yan, hindi makakapasa. Di ba? By faith. Ganun din tayo. Ang Diyos ay ating kasama. He is our companion. Binanggit kanina habang umaawit, sabi sa Hebreo 3:5, hindi kita iiwan. I will never leave you, nor kita iiwan, ni pababayaan man. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Ano yung ating ipapaliwanag dito? Di ba? Wala tayong isasabi, di ba? Ang Diyos natin, sabi nga ng ating Panginoon Jesus, siya ating kaibigan. Siya yung kaibigan na nakaalam ng higit sa kanino pa kaibigan natin kung anong kalalagayan natin. Maraming ibang mga kaibigan natin, alam yung ating mga kalalagayan, yung mga pinagdadaanan, mga sikreto. Pero mas may higit na nakakaalam ng tunay nating kalalagayan ng Diyos. Katunayan, mas higit kang kilala ang sarili mo kaysa sa iyo. Naniniwala po ba kayo, mayroong mga tao hindi niya lubos na kilala ang sarili niya. Diba? Ang Diyos alam niya na ililigtas ka niya. Pero yung iba nagdududa sa kaligtasan na tinanggap nila. Diba? Kilala tayo ng Diyos. Simula pa lang sa ating paggising, kasama natin ang Diyos. Sa ating pag-awit, sa pagluhod, kasama natin ang Diyos. Sa ating paglalakbay, pagdadrive, kasama natin ang Diyos. Katunay, pagdating natin sa pupuntahan, nandun ang Diyos. Diba? Kaya napakasarap na isipin na ang Diyos natin ay hindi kayang limitahan ng distansya. Hindi ko mo tayo nagpunta na ng pulo, hindi na natin makakasama ang Diyos dahil malayo. Hindi kayang limitahan ng oras, ng distansya ang ating Diyos para siya mapalayo sa atin. Kasama natin lagi ng Diyos. He is always with us. Palapakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya sabi ni Haring David sa Psalms 139, pinagtibay niya yung sinabi sa binasa natin na una, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At hindi lang siya nasa lahat ng dako, siya ay nasa puso natin. Kaya sinabi ko kanina, siya ay naninira sa puso o sa buhay ng mga tao na tunay na sa kanya'y nananampalataya at tumagawa. Diba? Kaya sabi sa verse 7 ng 139, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Di ba? Kahit pa ikay magtakot, hindi ka makapagtatakot. God is our companion. Pangalawa, when you are worried, God is your confidence. Kung ikay nababahala, ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa, ng lakas ng loob o ng tiwala. Sabi sa Isaiah 43:2, sabi ng Diyos,
Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Hindi ka matutupo. Ito yung inaawit natin po, di ba? Kaya nakakatuwa na isipin, ito yung asaya natin tinatanggap. Kinakanta itong awitin na ito eh. Pero yung tunay na mensahe ng pagtanggap ay medyo kulang pa. Di ba? Kulang sa atin. Na kung ating buong puso na paniniwalaan, i-embrace yung pangako ng Diyos, grabe. Di ba? Napakasarap na dumaan ka sa apoy. Siyempre, pag pinag-usapan dumaan ka sa apoy, ang isa sa popular talaga yung sa tatlong Hebreo, di ba? Kaya Shadrach, Meshach, Abednego, dumaan sila sa apoy, ipinasok sa runo, 7 ulit na pinainit. Nasunog yung kanilang mga tali sa katawan, kaya sila nakalaya, pero sila, ultimo yung damit nila, wala man lamang na gamit. Di ba? Kaya napakasarap na ang kailangan talaga yung mindsetting natin. Yung ating pananaw, paniniwala at pananampalataya sa salita ng Diyos sa kanyang mga panahon. Alam niyo sa panahon ito ng pandemya 2020, tila baga maraming tao ang lumalakad sa apoy. Idiomatic expression. Ano ibig sabihin? Dumadaan sa matinding hirap, sa matinding sakit. Ito yung nararanasan. Hindi nila alam kung sa kanilang paglalakad na ito sa apoy, sila ba'y masusunod? Sila ba'y makababangon pa? Katulad ng mga church na sinabi natin kanina. Maraming churches din dumaan sa apoy. Dumaan sa apoy. Kaya sabi nga sa survey, maaring matupok na yung iba, hindi na makabangon. Meron pa sa atin na nakapredict kung ano ang mangyayari sa atin ngayong 2020. Wala. Maliban kung panghahawaan natin ang pangako ng Diyos para sa atin. Kung ano ang ating mangyayari sa atin kung tayo magtitiwala sa Kanya. Pero ang isang pasiguraduhan, na hindi pwedeng pasubalian, patuloy tayong pinibigyan ng Diyos ng katiyakan, ng katatagan, ng pagtitiwala na kung saan malalampasan natin ang lahat ng ito. Amin po ba? Palakpakan muli natin Diyos. Kinakailangan ilagay natin sa ating isipan yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa panahon ito. Napakahalaga. Na kung tayo sa mga salita, sa mga pangako ng Diyos, ay hindi tayo nagkakaroon ng malalim na pagtitiwala sa Kanyang mga pangako, questionable yung pagtitiwala natin sa nating Diyos. Di ba? Kasi kung yung salita niya, yung Biblia, na may mga sinasabi sa atin, na hindi tayo gaano nagtitiwala, paano tayo magtitiwala sa Diyos? Nang basihan lamang ang pagkakilala natin sa Diyos ay ang Kanyang salita. Di ba? Kaya mahalaga. Huwag mawala yung tiwala natin sa atin, sa Diyos. Dapat maunawaan natin na si Kristo ay nasa sa atin at tayo ay sa Kanya. Yun po yung dapat na bumuo. Kasi kapag hindi po sa atin yun, hindi natin ma-avail o hindi natin ma-enjoy yung mga privileges na meron pala tayo dahil tayo nagtitiwala sa Diyos. Napakarami natin privileges. Pangatlo, na naranasan ng mga tao, yung sila'y natutokso, yung ginagawa kanina. When you are tempted, God is your counselor. Pag dumarating na yung time na tayo natutokso na sa mga panahon ko, meron tayong tagapayo na dapat hinga natin ang payo. Diba? Sabi nga, our God
is a wonderful counselor. He is a wonderful counselor. Hindi lamang basta counselor. Kamangha-mangha. Super galing. Ano ibig sabihin nun? Kung tayo lamang ay patuloy na magtitiwala sa Diyos. Alam niyo ang isang tao na ayaw humingi ng payo sa kahit kanino, hindi siya nagtitiwala. Ang tingin niya, wala naman siya makukuha maganda. Kaya napipigil lang na humingi ng payo. Kasi ang tingin niya para bagang mas magaling yung kanyang night. Yun yung ilan sa dahilan. Kaya ayaw tumanggap ng payo. Or ayaw ipahayag na siya may kamalian, may kakulangan. Di ba? Ayaw niya ipahayag na kailangan pala niya ang kanyang kapwa. Ganun din sa Diyos. Kaya yung mga tao na hindi nananalangin sa Diyos, may problema yun. Ayaw ipahayag sa Diyos yung kanyang kalalagayan, yung kanyang kahilingan, yung kanyang nais. Kaya tuloy yan nangyayari, nagkakaroon ng maling pagpapasya. Natutokso, naggumawa ng mali. Meron tayong dahilang pagtagapayo. Ang sabi sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Doon sa ating nabasa na yun, ikaw ba'y hihingi ng payo sa Diyos? Lalo na sa panahon ito na ikaw ay tuliro, hindi mo alam kung ano kalalagayan, may pagbabago ba, new normal ba, yung kabuhayan, paano na? May pagkapago tayo. Libre. Yung bang mga counselor, pag kayo pumunta, hindi naman kayo kilalang personal, papayuhan kayo, magbabayad pa kayo. Pero ang Diyos, kilala ka, kaya alam na alam niya yung payong tamang-tama para sa atin. Di ba? At hindi siya magbibigay ng payo na ikasasama natin. Magtiwala tayo. Sabi sa 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya kahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan. Ito yung advices, yung payo. Ito yung paraan upang malampasan ito. Lahat tayo gusto nating malampasan ito. Amen po ba? Nang may pagtatagumpay. Ano ang sabi nito? Merong paraan ng Diyos. Ang kailangan natin, alamin natin, magtiwala tayo sa Diyos. Kung ang Diyos ay nasa sa atin, tunay na ang presensya ng Diyos ay nasa atin at tayo lumalakad sa presensya niya. Yung temptation yan, wala yan. Mananatili, temptation lang yan. Kasi ang temptation, kapag yan ay ginawa natin at nahulog tayo, nandun yung kasalanan. Pero kapag yan ay nandyan lang yan, wala pa lang yan, hindi tayo trabaho ng Satanas yan, malusog. Ang trabaho natin, tayo ay maging matagumpay. Diba? Ang Diyos ang magbibigay sa atin kung paano tayo natatagpan. Panghuli, ang apat. Yung panghuli na sinabi ko kanina muna, yung pinanghihinangan ng loob. When you are discouraged, God is your comforter. Kami po, siyempre, lahat naman tayo, ilang tao nakakaranas. Kaya nga Diyos ay siya ang comforter kasi alam niya, talagang lahat ng tao nakakaranas ng discouragement. Sa iba't ibang kadahilan. Di ba? Pero sabi nga rito, kapag ikay nakakaranas na, kaunti pa lang, na parang bagang ikay nakakaroon na ng discouragement, bunga ng mga pangyayari sa pamilya. Remember, God is your comforter. Diba? Sa Psalms 34:18 na sabi dito, tinutulungan niya mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang
pag-asa. Alam nyo, sarap ang hawakan itong lahat ng mga naririnig nating mga talata. Sa mga panahon tulad nito, napasarap na panghawakan. Kasi alam natin, yung Diyos na nagsasabi nito'y tunay at tapat. Ang kailangan lamang natin, yung ating mindset, yung ating pagdududa, kinakailangan mawala yun. Para yung buong paniniwala, pananampalataya sa kanyang sinasabi, matanggap natin yung benepisyo. Di ba? Alam ng Diyos, marami sa atin ang naghihirap. Marami sa atin ang nakakaranas talaga ng kahirapan. Financial, physical, maaaring spiritual. Alam lang ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung ating mga frustrations. Pero yung lahat na nangyayaring yan sa atin, mga kapatid, maaaring tayo na-surprise nung dumating yung March o yung last na week ng February o naman, na dumating bigla ito. Maaaring tayo na-surprise, pero Diyos hindi. Itong pangyayaring ito, hindi siya na-surprise. Alam niya yan. Alam niya kung paano ito darating, alam niya kung paano mangyayari, at alam niya kung paano ito mawawala. Alam niya lang siya. Ngayon, kung alam niya lang siya, at kaya-kaya niya na ayusin niya, magtiwala tayo. Ito yung panahon na kung saan, uulitin ko, walang pinaka-layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit ito pinaranas, kundi ang maging matatag sa pananampalataya. Magtiwala tayo sa Diyos. Lakaran natin yung ating mga narinig. Ano sabi siya rito sa awit 169? Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan. Ganon tayo. Para yung mga privileges, yung mga pangako, yung mga nais ng Diyos na tamasahin natin, ay napa sa atin. Diba? Dahil napakaganda lahat ito. Ulitin ko sa Psalms 169, sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Ito ang paraan ng Diyos na sinasabi. Di ba? Para tayo makakadon, para tayo makatagumpay, manahan tayo sa presensya ng Diyos. Kaya ulitin ko yung tanong kanina, are you walking in the presence of God? Bilang uling talata, sabi sa unang Juan 4:4, mga anak, kayo ngayon sa Diyos, at nagpagtagumpayan na ninyo ang mga huwag na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga nakasanlibutan. At isa pang talata, ulitin ko rin, sabi sa John 14:18, hindi ko kayo iiwan, mga ulila, babalik ako sa inyo. Palakpakan muli natin Diyos. Sana sa umagang ito, sa kabila ng ating mga negatibong nararanasan, nakikita yung positibong pangunawa ang mapasa atin. At naniniwala ko, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat sa kanyang pangako. Tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi. Magtiwala lamang tayo. Palakpakan natin ang Diyos, tayo lahat tayo kayo. Aming ang dakila at mga pangyarihan sa lahat, sa mga po Diyos, sa patuloy na katatagan sa pananampalataya na iyong dinudulot sa buhay po ng bawat sa amin. Sa iyong mga salita na iyong magay masagana naming narinig, tulungan mo na po kami, O Diyos, na kami magkaroon ng tunay at buong pagtitiwala sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang nangangako at alam namin na ikaw ay tapat. Ang naisin mo, kami patuloy na mapagpala. Lumakad kami sa iyong presensya at tamasahin namin ang mga pribilehiyo na iyong inilalagay sa amin. Salamat po, Ama, ang salita mo nawa po na sa umagang pinahayag. Baunin namin sa aming buhay habang kami ay nabubuhay. Sa iyo lahat na papuri at pasalamat.